Okay, ito ay isang vlog sa Arte Pintura. Tignan nyo lang yung Facebook nila, Arte Pintura Gallery sa Maynila, Marcelina Street, corner Cordova Street. Yung street na sa tapat ng PGH, Top Avenue, yung street doon. Nandun sila, Cordova. Ayun, tapos sa kabilang street, Marcelino. No? Basta yun ang pinaka malapit na landmark, yung Philippine General Hospital. So, in-invite ako dati dito ni Master Ding Royales. Ito, si Master Ding yan nag-sketch na yan. So, all around dyan, assemblance, murals, and kagaya yan, actual sketching ngayon, actual sketching. So, malayo to sa akin, malayo. Maynila, Marikina ako. So, in-invite ako. So, go lang ng go. Kasi sasabihin ko sa inyo, mga fellow artists, it's better to show up than to be so talented, no? Maraming artists dito sa Pilipinas na so talented pero wala siyang exposure. Wala siyang exposure sa tao, sa internet. Marami siyang mga artwork na nakatambak sa bahay, no? Kasi gawa siya ng gawa. Kasi it's some kind of therapy and some kind of parang yun ang worth mo sa buhay, no? Parang yun ang mission mo sa buhay, mag-paint ng ideas mo, no? And hopefully the big world market will appreciate it. Yun ang gusto natin eh. Isip natin na someday the world market will appreciate your art. Pero kung nagtatago ka lang, mahirap. So tandaan nyo, it's better to show up. So I'm here. Nung nagpunta ako dito is galing pa nga akong work noon, wala pang tulog pero go pa rin. Tapos ngayon is pull out time. Tapos ano na rin namin to, parang mini holiday party and pull out. Kailangan pull out na eh. December 16 ang pull out. So kukunin na yung mga artwork. So siguro yung ibang eto sketching talaga. Kita nyo. Sandali lang yan. Talagang sandali lang yan. Para pa lang yung sa mga nasa Paris, France, no? Yung mga nasa labas, talaga totoo pala yun na mabilis ka mai-sketch. And then may exchange art kami dito, mga 12 by 12. Ang gaganda, ang gagaling. Tandaan nyo, asap na feeling na kasama tong mga masters na to, mga magagaling talaga sa art nila. Tapos iba-iba kami ng styles, no? Merong yung talaga nagpe-paint sa canvas, tapos may abstract, may realism, no? Magagaling sila sa realism, yung karamihan dito. Iba abstract. So asarap sila kasama. Tapos may konting salo-salo na gano'n, sila chipin, di ko nabalitaan yan eh. Wala ako sa chat, kaya di ko alam na meron palang gano'n na share. Kaya wala ako nadala. So yan, ang mangyayari kasi rito, nakilala ko yung mga masters. Syempre meron din akong gallery sa Marikina, di ba? Yung Herrera Art Gallery. So magko-collaborate kami ng iba dito, mga master artist. Hindi ko pa sasabihin ngayon kasi pagmi-meetingan pa lang namin bago matapos yung taon. Titignan nila yung lugar kasi may indoor-outdoor akong area para mag-showcase ng art. Indoor-outdoor area. Isa-set up pa namin kasi hindi naka-set up eh. Dahil syempre gagastos pa para ma-set up tong mga to. Tapos hopefully yung collaboration na yon, dahil vlogger ako, ma-expose lahat ng art namin, ma-expose sa wider audience sa world market. No, everybody's welcome. Kaya lang i-estimate muna namin kung paano namin siya i-store dito, i-store sa gallery kasi yung gallery medyo siguro aayusin lang para ma-expand kasi syempre kailangan protektahan yung mga art, di ba? Laban sa moisture, kaya hindi pwedeng napakaraming art na tas nasa labas sila, no? Exposed. Siyempre, protektahan din natin yan. Pero ang gaganda talaga ng mga art nila. Sana maitulak kagad sa world stage kasi yun ang trigger eh. Pag naka kami sa world stage, magtutuloy-tuloy na yun eh, no? Pero nakikita ko yung mga gawa ng mga kasama namin dito.
Di pa lang ako magme-mention ng names kasi baka madagdagan mabawasan eh. Pero big names, maniwala kayo sa akin, big names. Masya-shock kayo. Bibigyan ko na lang kayo ng mga screenshot ng mga pictures sa bandang huli. Mga big names talaga. Yung mga art nila ay nasa nasa mga prestiyosong mga gallery na, no? Nasa prestiyosong gallery na. Tapos magugulat ka, magkakasundo ko talaga kami nila mga kasamahan ko na to dahil napaka-humble nila, napaka-humble. Nasa big stage na sila pero humble, no? So, yun ang importante yun eh. Kaya magtutulungan kami talaga nito. So, gagawa tayo ng mga video na ganito. Ayan yung mga nakikita nyo sa picture mismo, mga batikan yan, mga big time artist yung mga yan. Kaya nakaka-proud din na nakasama ko sila. Kaya minsan nagtatanong eh, sabi bakit di ka nakalista ron sa sa ganyan, sa ganito. Sabi ko, importante sa akin makasama kayo, hindi yung mailista sa mga poster o diba? Importante makasama ko kayo. That's a big big deal sa akin yun. Big deal. Ayan, yan ang mga pamimigay. Yan ang namin, exchange gift namin. Yan, yung mga yan. Galing, Sabi mo, art for art. Tapos of course, live sketching. Abangan nyo yung mga susunod na vlogs. Mag-aano ako ng artist profile. Iisa-isahin ko sila. May questionnaire ako may bibigay sa kanila. Tapos, iisa-isahin ko sila na tatanungin. Para makilala nyo kung sino yung mga artist na yan. Pwedeng puntahan natin sa bahay o pumunta sila sa gallery. Whatever, kung saan nila gusto. Sa school nila o sa art gallery, no? Basta gagawa tayo ng mga artist profile. Isa-isahin natin yan. Tapos yun. Siyempre sisimulan ko muna kay Master Ding Royales, yung aking master na nag-inspire sa akin na maging ganito, maging artist. It's a lovely thing, no? Para maging artist ka dahil na-express mo yung yung creativity mo in a different way, no? Pero sabi ko naman sa kanya, madali akong mag-adjust, mag-adapt kasi dati naman akong web designer. Parang isang bagay lang din yun eh. Kaso yung digital. Tapos yun din, tatanungin mo rin yung gusto ng audience, no? Tatanungin mo yung gusto ng customer. Para makakuha mo yung, syempre, yung paying customer din, di ba? Hindi naman magbabayad yung customer ng ayaw niya yung nakikita niya, di ba? So, magaling ako doon. Throughout the years, nakakuha ko yung gusto ng customer. Kaya lang iba kasi palang artist, nalaman ko na lang na radical pala sila, no? Yung minsan yung gusto ng customer, ayaw nilang sundin, gusto nilang sundin, no? So that's not good for business. That's not good for business, no? Kasi syempre hindi bibili yung customer nang hindi niya gusto yung nakikita niya, di ba? Especially pagka matataas ang presyo. So dapat meron ding middle ground, no? Dapat may middle ground din, no? So minsan dapat meron tayong yung kung ano latest na nangyayari, trending, kung ano yung mga litratong trending, yun ang gagawin natin, di ba? Para sumasabay naman sa uso. Kasi napapansin ko yun sa as a vlogger throughout the years, no? Nakikita ko na nagtitrend yung mga video ko na napapanahon. Let's say pumutok yung Taal. So yung video ko tungkol sa Taal, lahat ng tungkol ko sa biyahe sa Taal, pumapatok. Kasi pumutok yung Taal, no? So mga tao nagsa-search ng Taal Volcano. So magpapop yung mga video ko ng Taal. You know what I mean, no? Parang sa trend may kasabay ng mga trends yung mga nangyayari. So ganun din sa art. Kung halimbawa sino bida ngayong instance na to, yun ang gawin natin, di ba? May tema doon para yung mga tao naghahanap ng tungkol doon. Sila yung medyo emotional sila sa pangyayaring yon o sa tao na yon, yun ang gagawin para at least malapit doon. Parang merong tinatawag nga namin na parang merong kang bread and butter. Tapos pagka nakaluwag-luwag ka na, gawin mo na yung gusto mo. Gawin mo na yung gusto mo na maaaring maganda sa paningin mo, maganda sa sa welfare mo, pero actually baka matenga, no? Baka matenga yun na wala masyadong bumili. O kaya kung meron ka naman talent, gaya kung meron ka talent na sometimes by explaining, may didikit ko yung art mo sa nangyayari ngayon. You know what I mean? No? Parang ididikit mo siya. Gagawa mo siya ng storya. Gaya ng ginagawa ko ngayon, di ba?
Ayan, lahat yan, mga pinamigay lang yan. Mga sa art lang natin yan ngayon. Diba ang saya? So, nangyayari dun sa Ahera Art Gallery, dito sa gallery natin. Actually, mag-opening kami sa magkakaroon kami ng opening sa 2025, no? Yun, share kami dito. Go-opening dito. So, ang detalye, soon, meeting pa kami. Tapos, ayan, nakikita niyo yan, mga big artists yan, big names. Malalaman nyo lang mga names niya, yung mga gawa nila, oh. Ayan, oh. Imagine that. Imagine those art. Yan. Kung kilala nyo sila, good. Pero hindi ko muna sasabihin ng mga names nila. No? So, yan ang mga kasama ko next year, di ba? So, nangyari yon dahil nagpunta ako dyan sa Arte Pintura Gallery, no? So, yung collaboration na hopefully makausap ko si Ma'am Flor, may collaboration pa rin yung Herrera Art Gallery tsaka yung Arte Pintura Art Gallery kasi Maynila naman siya. Ako naman Marikina, no? So, pwede tayo mag-share ng mga exposure ng mga arts kung ano yung nasa art. So, pag may opening siya dyan, pupuntahan ko para may vlog, no? Mga ganon. Hindi natin iiwanan yung mga pinagdaanan natin kung saan tayo napupunta. No, hindi walang rivalry, kumbaga lahat tayo expose natin yung sining, yung art sa buong mundo. No, and I believe I can do that dahil lagi ako nagba-vlog, no? So tagal na akong vlogger. So nakikita ko na rin yung mga niche kung paano i-expose yung mga bagay na to. So, pwede tayong mag-live para makita natin kung gaano kaganda yung mga art na to. Tapos kung meron kayong makikita, ayun, kontakin natin. Napakagaling nila. So yun muna sa ngayon. Talagang abangan natin 2025, mag-show dito sa Herrera Art Gallery. Okay, let's see how it goes. Lalo na ngayon kasi wala pang benta, no? So pag nakabenta na, madali na lahat yan, kung ano yung mga projects, kung paano tayo expansion. Kasi dito sa location ng Herrera Art Gallery headquarters, malaki yung property. Yun nga lang, hindi naka-ready for art, no? So yun ang gagawin natin. Kailangan i-ready natin for art kasi itong mga art kailangan maprotektahan. Pero yung space marami. So yan, peace brothers, happy holidays sa inyo, and abang lang kayo, peace.